Ay, magandang gabi ho sa inyong lahat. Abay, ako ho ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Ay, wala hong iba kundi si Mr. Lance again. Ayun o, yan. Yan, ako si Mr. Lance, ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Tayo maghuntahan ho tungkol sa kaalakan. Ayan, may set up po tayong bar. Ayan. Ayun o, sa gilid. Ayan. Ayan. Mga interesado sa alak, good evening ho, good evening. Ayan, tayo maghuntahan. Dahil ako'y katatapos ko lang ho ng aking maglaro. Ayan, ako, ng aking mga kaibigan. So, nag-hop lang ako. So, ayan, tayo maghuntahan na lang. Sana'y makakuha tayo ng viewers, ano? Oo, ayan. Ayan. At nang ho tayo, gumanda ho ang ating live, syempre. Pero kahit ho tayo walang manonood o viewers, ay syempre, ay tayo ho ay magpapaliwanag ko tungkol ho sa kaalakan. Ayan. Ayan. Tayo naman ho ay yan. Kumusta ho ba kayo? Yan. Yan. Shoutout to sa aking mga followers ho, sa aking mga nanonood ng aking mga reels, sa aking Facebook page. Siyempre, isama ko na sa aking YT, sa aking YouTube channel. Ayan. Shoutout to sa inyo. No? Siyempre, lalahatin ko ng shoutout to kayo. Ayan. Okay. So, ano ho ba ang pwede nating simulang topic ho dyan? Okay. Okay. Kayo ho ba ay nakatikim na ng noon tinatawag na Kabalan Whiskey? Ayan. Ito unahin natin. Ayan. Ito ang Kabalan na pinapakita ko. Ayan. Ito isang uri ho ng whiskey to eh. Yan. At sa unang pagkakataon, no, ito ho tinatawag na Taiwanese whiskey. Yan, no? Ayan, umpisa na ho tayo. Ayan. Okay. Ito isang uri ho ng Taiwanese whiskey. Ito hong Kabalan. Oh. Ito ho isang malt whiskey. Oh. So, ang Taiwan ho, medyo naungusan ho ang siyempre, tayo hong NASPI sa paggawa ho ng whiskey, no? Sila ho, nakapag-produce ho sila sarili na to, itong Kabalan na ho na ito. Ito ay mahal ho ito. Ito ay tinatawag na premium whiskey. Ay no, premium whiskey ho ito, no? Ulitin ko, no? Alam niyo ba kung magkano worth ho na itong isang peraso na Kabalan ho na to? Yan. Aba, ito hong hawak ho na to ay nag-worth ho ito ng 5,000 pesos. Oho. At ito ho ay may 18 variants. Ibig sabihin, 18 klase. Ganun ho ito. Yan ang Kabalan. Maganda ho ito kasi decor ko siya. Ayun. Kabalan. Ayun. Okay? Actually, ang presyo nito 4,999 piso na lang ho, 5,000 na. Okay. Ano ba ang istorya ng Kabalan? Pag-uusapan ho natin itong Taiwanese whiskey, no? Okay. Alam niyo ho ba na yung sa ano ho nila nito, no? Yung sa production ho nila, no? Sa production, sa paggawa, no? Alam naman ho natin, ang Taiwan ay wala ho silang ganong experience sa pagdating ho na pagdidistill ho ng mga whiskey, no? Kasi ang kilala ho talaga dyan, siyempre, mga bandang Europa, dyan marami ho talagang whiskey. Lalo na sa bansang Scotland, Europa, mga Ireland, marami ho dyan, ano? Dyan ho maraming mamahaling mga whiskey, in short. Okay? Dahil sa kagustuhan ng Taiwan na makapag-produce sila ng Kabalan, na tinatawag ho nila, yung alam niyo ba yung mga distillers ho nila kung saan ho nila kinuha o nag-hire pa sila sa bansahong Scotland. Dahil ang bansahong Scotland sa United Kingdom ay talaga hong diyan. Talamak ang gawaan ho ng whiskies diyan. There are 134 distilleries ho diyan sa lugar ho ng Scotland. So ang Taiwan ho, doon pa ho sila kumuha ng mga distillers ho nila, no. Yan. Siyempre pag ho tayo may production ho ng mga whiskey, kailangan ho natin ng pot, mga lalagyan, ano? Alam niyo ba kung saan lugar kinuha nila ang mga pot nila? Sa bansa ho pang Germany. Kasi doon ho yung kaukulang pot ay sa paggawa ho ng whiskey. So, bumili pa ho sila sa bansang Germany, no? At siyempre, kailangan ho nila ng barrels, ano? Okay. Alam niyo ba yung mga barrels kung saan ho sila kumuha o bumili rin? Alam niyo ba kung saan? Sa bansang Europe po, saka sa bansang Amerika pa. Kaya naman ho nilang bumili gumawa ng sariling barrels, pot, di ba? Distillers, kaya din naman nila yun. Pero gusto ho nila siguro maging finest tong ginagawa ho nila.
itong kanilang kabalan, ay doon ho sila kumuha ng mga kagamitan at mga tauhan, mga binanggit ko na yan. Yung mga distillers sa Scotland, yung pot skills nila sa Germany, at yung mga barrels nila ay sa Europe and America pa ho galing. Okay. Ngayon, saan ho ba sa Taiwan ginagawa ito? Baka tanong niyo, no? Ito hong tinatawag na kabalan. Oh. Ito hong kabalan gawa ho to sa Mountain in Yilan sa Taiwan. Oh. Sa Mountain of Yilan sa Taiwan. Oh. Yung distillery ho nila nag-start ho noong 2005. 2005 ho nag-start Okay. Yung spirits production nila after one year ho, nag-start ho ng 2006 naman. After 1 year, ayun yung spirits production 2006 naman. Yung first bottling ho ng kabalan. Alam niyo kung kailan? Nag-start ho noong December 2008. So recently lang ho, hindi ho katagalan ito hong kabalan. Ayan. Hindi ho kagaya ng mga kagaya ho, di ba na mga Chivas Regal, 1801 pa yan. Yung mga, ano tawag ko dito, yung mga konyak, napakatatagal na ho niyan, di ba? Lagi kong binabanggit dito, di ba? Yung kagaya ho ng mga Clan MacGregor, napakatatagal na ho niyan. Oh. So, ito hong kabalan, recently lang ho, isipin nyo, yung distillery ho nila, 2005. Yung spirits ho nila, production spirits ho nila, 2006. Yung bottling ho nila, 2008. Dito lang halos, mga nagdaang taon. Okay? Yan ho ang kwento ng kabalan. Okay? Ayan. Baka mga komento kayo sa kabalan, takatikim na ho kayo ng kabalan, ay comment nyo nga ho dyan sa akin sa comment section para mapag-usapan natin uli o pwede natin itakil ulit. Ito, yan. Okay? Ayan. Ayan. Inom lang ho tayo ng Ayan, okay, nakainom na ho tayo. Ayan. Sana magkaroon ho tayo ng manonood kahit isa wala. Parang busy-busy pa ho ang karamihan. Okay, nagpapahinga. Katatapos ko lang ho mag-basketball. Sinabi ko naman ho sa inyo kanina. So, naghap lang ho ako kasi medyo nagkakainitan. Ako yung umalis na lang ho. Nagpapalit na lang ho ako. Yan, okay. Pag-usapan na lang ho natin yung yung hubang the most expensive whiskey na nasold ho sa auction. Para ho may idea ho kayo. Hindi pa ho natin to natatakel. Para ho tayo nasa school. Ayan. Pag-usapan nga ho natin yung mga na-auction na mga kaalakan. Na mga whiskey ho to. We're talking about whiskey. Yung mga na-auction ho sa mundo. Kung magkano ho yung na-auction. Alam naman ho natin yung auction, di ba? Meaning ng auction, di ba? Ang unang-una ho dyan, alam nyo yung na-auction na unang-una ho na whiskey sa mundo. Yung Damakalan, the Interpret. Di ba yung binabanggit ko yung Makalan ay may binabanggit ko ditong 10 expensive whiskey in the world. Ito naman ho, the most expensive whiskey ever sold at auctions. Na-auction naman ho ito, no? Yung Damakalan, Damakalan Interpret ay nagkakalaga ho siya ng 1.38 million yung na-auction ho siya. Napakamahal hong alak to, no? Ito ho yung pangalawang na-auction, Damakalan na naman, Damakalan Valerio Adami, 1926 ho. 60 years old. Alam nyo kung magkano ho na-auction? 1.7 million dollars. US dollars ho. We're talking about US dollars, Yan. Yan. Okay. Dalawa na ho, no? Alam niyo yung pangatlo? Makalan na naman ho. Talaga napakamahal ho ng Makalan, no? Damakalan, Peter Blake, 1926 na naman, 60 years old. Okay. 1.4 million dollars ang halaga ho. Yan. At yung pang-apat, Makalan na naman ho, Damakalan Laliki 6 Pillars Collection. Alam niyo kung magkano halaga? 993,000 US dollars. Ganun ho ka mamahal ho yung mga na-auction na whiskey ho na yan. At yung kahuli-hulihan ho na na-auction, na pinakamahal ho na whiskey sa buong mundo, alam nyo kung ano? Damakalan Red Collection. Ayan ho. 975,756. Yan ho ang pinakamahal na na-auction na whiskey sa buong mundo. Yan ho mga binanggit ko na yan. Ayan.
Sana may makapasok mala naman noon. Oo, makikinig sa atin. Ayan, para hindi na nila sa replay mapapanood to. Ayan, no? Ayan. Magandang gabi sa ating lahat. Ayan. Habang ako ay nag-aantay lang ng ano. Giso tayo. Ayan, no? Yung mga, alam niyo ba yung ano, no? Alam niyo ba ang red wine ng ano? Ng bansang Morocco? Ayan. Alam niyo yung bansang Morocco, no? Yung, di ba nalindol ata sila nung nakaraan? Nakakalungkot na. Di ba tama sila ho yun? Okay. Alam niyo yung ano, no? Yung pinakasikat ho na, o ang tawag ho sa, ng red wine sa bansang Morocco, yung tinatawag ho na sadiki. Yan. Pero alam ko sa Saudi, yun din ang wine nila, yung tinatawag ho na sadiki. Ayun. Baka kung meron ho kayo dyan, mga OFW sa Saudi, at saka sa Morocco, comment naman ho kayo sa aking content, o sa akin hong ginagawa sa aking live, para malaman ho natin kung talagang, sabihin yung, mapag-usapan lang ho natin, yung sadiki, ayan o, sa mga tiga Middle East. Kasi, nung sa kabilahong channel, nagla-live ho ako, ay, natanong na ho sa akin to, sabi ko, ay wala ako niyan sadiki. Dahil doon sa Saudi, yun daw ho ang wine. Yun ho sadiki na ho yan, na wine. Gawa ho yan sa ano, sa grapes din na red wine. Ayan. Para may idea ho kayo. Okay. Gusto nyo ba pag-usapan ho natin ng Johnnie Walker? Ayan. Mga Johnnie Walker. Yung nag-start ho ang Johnnie Walker. Ayan. Ito, may hawak ko kung Johnnie Walker Black Label ho dito. Ayan. Black. Johnnie Walker Black. Ayan. Dahil tayo mga Noipi, no? Sa bansang Pinas, mahilig ho tayo sa mga Johnnie Walker. Kahit yung mga kaibigan ko, umiinom. May isang blue pa yung dala-dala namin sa aming gimmick. Oo, tapos minsan ay, ito, mga ganito. Minsan double black. Lari kaibigan ko, artista, hilig ko sa Black Label. Si Junaira, shout out sa iyo. Kumusta ka na ba? Sa bagong bahay. Ayan, visit ka rito minsan. Junaira ha. Laro tayo. Tatapos ko lang maglaro. Ayan. Kayo ba may pamilya sa kwento ng Johnnie Walker? Kung saan ito nag-start itong Johnnie Walker? Kaya comment nga ho kayo kung ano ang pagkakaalam nyo si Johnnie Walker. O talagang umiinom lang ho kayo o mahilig lang ho tayo si Johnnie Walker. Ayan. Yan ang katanungan. Ito ho ang kwento ng Johnnie Walker. Siyempre, lagi kong sinasabi, ang mga alak ay tao ho ito. Tao o pangalan ng prinsipe, hari, reyna, businessman, yung mga distiller, sila ho yan no? Ito si Johnnie Walker, ano to? Ang pangalan ho talaga niya, si Johnnie Walker. Ang tinawag lang ho na Johnnie Walker. Ang pangalan ho talaga ng founder nito ay si John Walker. Okay. Pinanganak ho siya nung 25 of July, 1805, Ayun may nakapanganakan niya. Pinanganak ko si John Walker noong July 25, 1805. Okay. Ang father ho niya ay isang farmer, isang magsasaka. Okay. Namatay ho noong 1819. So ilan ho 'yun? After 14 years namatay ho yung tatay niya pagka niya. Ngayon ang tatay ho niya isang farmer. Ang ginawa ho ng family ho nila, ito ang kinukwento ko, story ho ng Johnnie Walker, yung kanilang success. Paano sila nag-start. Ngayon, yung family ho nila, kung ang tatay ho nila farmer, siya ang nag-aasikaso ho ng kanilang bukirin o kanilang taniman. Kung namatay na ho, noong 1819, binenta ho nila, nagdesisyon ho silang ibenta yung kanilang farm. Binenta ho nila yung farm. Ang pinagbilan ho niya na 417 euro. Siguro ngayon ho, maliit yung 417 euro. Pero siguro ho, noong 1819, yung 417 euro ay napakalaki ho nun. Hindi natin alam mo kung gaano kalaki yung value nun. So, ang yun ho, pinagbilan ng kanilang farm, 417 euro. Ito nung si John Walker, si Johnnie Walker, ay parang umupa ho siya ng isang store, warehouse, ganun ho, no? Sa isang Italian na store ho yan, sa lugar ho ng Scotland, sa Kilmarnock, Arsine, Scotland, sa lugar ho na yan.
At dun ho ay nagbenta siya ng mga spirits. Dun ho nag-start ang Johnny Walker na makilala at maging famous ho sa buong mundo. Noon hong ano ho na yan, yung time ho na yan. Yun ho ang kwento ng Johnny Walker. Ang pangalan ho niya ay si John Walker. Yan. Okay, yan sa mga nagla-like. So, maraming salamat. O baka ho baka ho may mga katanungan ko sa Johnny Walker Yan. Ay, alam niyo ang mga Johnny Walker, pag-usapan ho natin. Okay. Ang mga Johnny Walker ho, may tinatawag na Johnny Walker Red, may tinatawag na Double Black, meron ho din ako dito, Black Label, meron hong premium, isa ho, mamahalin nyo. Kung familiar kayo sa premium, papakita ko sa inyo. Ito ho yung premium na Johnny Walker, ayan ho. Ayan. Okay? May tinatawag din hong platinum, di ba? May tinatawag din hong yung red label, meron din ho ako dito, napakalaki. Tapos ano pa ho ba? May tinatawag ho ding white, Yan, ganyan ho karami ang mga Johnny Walker. Pero alam niyo ho, ang mga Johnny Walker, kwento ko na rin ho sa inyo. May sister company ho yan, yung tinatawag ho na yung Chivas Regal, Valentine's, VAT 69, The Mars. Yan ho mga binanggit ko na yan. At yung Johnny Walker ay iisa lang ho ang kumpanya. Isa lang ang nagpapatakbo. O siyempre, isa lang ho ang may-ari. Yan ho mga Johnny Walker na. Ayan ho, maganda hong idea. Okay? Sana ho nagugustuhan nyo ating live. Yan. At siyempre, baka ho napapanood nyo to, paki-share nyo lang. Inom mo tayo. Ayan. Juice lang ho ito. Meron juice na soya. Yan, okay. Dahil kanina binanggit ko yung na-auction na pinakamamahal ho na whiskey, no? Ngayon naman, babanggitin ko naman ho yung mga expensive, yung kanina ho yung na-auction, Ngayon naman, babanggitin ko rin yung mga expensive whiskey in the world. Top 10 ho itong babanggitin ho natin. Tapos mamaya, magtatakil na naman ho tayo ng isang klase ho na siyempre, nakaalakan ng spirits ho. Yan. Kahit ho lang nanonood sa akin live, diretso lang po tayo. Mapapanood naman po ito ng karamihan. Siyempre, pag nakapost naman po ito sa aking Facebook, na Dance Castillo. Okay. Magbabanggit ako ng top 10 expensive whiskey in the world. Okay. Unang-una ho dyan yung tinatawag na Isabella Islay. Nagkakahalaga ho yan ng 6.2 million US dollars. Okay. Pangalawa ho yung The Emerald Islay. Okay. Ang halaga ho niyan ay $2 million. Ang pangatlo ho dyan ay Damakalan, 1926, $1.9 million. Ang pang-apat ho, Makalan na naman, Damakalan, Michael L. Hindi ho Michael B. Michael L. Dillon, 1926 na naman, $1.53 million US dollars na naman ang halaga. Ang panglima ho, pumasok ho ang Japanese. Pumasok ho ang Japanese na pinakamahal sa buong mundo. Ang pangalan ho niya, Hanyu Ichiro's Full Card Series. Ang halaga niya, $1.52 million. Yan ang halaga. Okay. Number 6 ay Damakalan Valerio. Adami. 1926 na naman. Noong 1926, napakarami ho palang lumabas na expensive whiskey in the world. At yung number 7, 1926 na naman ho. Damakalan Peter Blake. 1926, $1.4 million. Yan ang halaga niya. Okay. Pampito ho yun. Meron pa ho tayong natitirang 3. At yung pang-8, ito na naman, Damakalan Laliki Legacy Collection. Alam nyo kung magkano halaga? $993,000 US dollars. Yan ho ang halaga. Alam niyo ba ang pansyang? Ang pang-9 ho ay tinatawag na Damakalan Red. Isipin nyo, ang Makalan may red din ho pala. Parang Johnny Walker may red din. Ito, Damakalan Red. Ang halaga ho ay $975,000 US dollars. Okay. At ng number 10, Damakalan na naman. Alam nyo kung ano? Damakalan M. Ang halaga ho ay $628,000 US dollars. Isipin nyo, napakamamahal ho nito. At mostly ho ay Makalan. Ang pinakamahal ho palang whiskey sa buong mundo. Grabe ho.
Grabe ho, no? Ano ho, no? Lagi ko ang binabanggit ho dito, meron ng minsan na, di ba, babae ho, isang vlogger din ho siya, ay, ano tawag ho doon? Ay, may hawak ko siyang makalan, no? Babae ho siya, vlogger. Alam ko, nagbablog ho yun. Sabi niya, meron ko hawak dito makalan. Sabi niya, mahal to. Totoo yun, mahal ho yun. Hindi ko lang ho alam kung anong klaseng makalan ho yung hawak niya. Hindi ho talaga milyon-milyon yun. Dolyar nga ho halaga. Yun. Yan ho ang kwento ng mga yung expensive whiskey in the world na pinag-usapan naman natin. Okay? Ngayon ang pag-usapan naman ho natin. Kayo ba may idea ho sa mga beer? Sa mga beer. Okay. Ito. May idea ho ba kayo sa mga beer? Tayo hanggang 10. Okay. Alam niyo ho ba yung alam niyo ho ba yung kung kailan ho nagsimula ang beer na naibote? Yun nilagay ho sa bote. Baka wala ho kayo idea, no? Ako ho meron eh. Alam niyo ba kung anong taong nagsimula yan? Noong 16th century pa. Nakauna-unahan ho sa kasaysayan ng tao yung glass bottle beer kung tawagin. Noong 16th century. Ayan. Yeah. At noon naman noong naibote na siya, noong naibote na yung beer, noong 16th century, yung commercialization ng bottling ng beer naman. Sabihin, naibote na ho. Nag-start noong naibote noong 16th century. Nag-start naman ng komersyo, yung pagbebenta ng beer na nasa bote, alam niyo naman kung anong taon. Nag-start naman ho yan noong 17th century. Yan o, para may idea ko kayo. Okay. Yun yung nag-start ng beer. Ang kasaysayan naman ng beer, yung first beer na naitala ho sa kasaysayan ng tao, yan naman yung nag-start noong 5th millennium BC. At yan yung nag-start sa bansang Iran. Pero yung first na nagkaroon, yung fruit ho, yung may fruit, o yung may alcohol, ay nag-start naman ho niya sa bansang Sumerians. Yun naman ng Sumerians ay, yun yung bansang Iraq naman. Yun. So, ang unang-unang lumabas ho sa kasaysayan ho ng tao na sabihin nila nakakalasing or may alcohol na content na inumin ay hindi ho wine, hindi ho whiskey, hindi ho brandy, hindi ho vodka, hindi rum. Lalahatin ko. Alam niyo kung ano? Yung Yahoo beer ang kauna-unahan ho sa mundo. Sa kasaysayan ho ng tao. Yan, para ho kayo may idea. Okay? Siyempre, ito naman yung hawak kong beer. Sinample ko. Ito naman here, Red Horse. Ito ang the first extra strong beer ng Pilipinas. Ito, marami ho umiinom nito. Ina kaya umiinom ho nito. Comment nga ho kayo. Nag-start to noong 1982. Nag-start to noong 1982. Okay. Alam niyo bang ang alcohol content nito ay umaabot ho ng 6.9 to 8% alcohol by volume. Ito hong Red Horse. Alam niyo, nung bata ho ko, no, dating umiinom nung bago-bago ko, teenager natutunan ako uminom at age of 17, 18 ho ata. No high school hindi man ako uminom. Ino katotohanan. Ano tawag dito? Ay pinagtatalunan ho sa inuman ko ito kasi malakas daw ho ang tama. Pinagtatalunan to kung ito ho ay may halong gin o wala. Ako na ho sasagot ho sa inyo, sa madlang people ng Pilipinas o sa buong mundo. Ang Red Horse ay wala hong halong gin ito. Mataas lang talaga ang alcohol content by volume ng Red Horse natin. Yung ating pinagmamalaki na. Kaya nga ito tinatawag na the first extra strong beer ng Pilipinas. Kaya nag-a-average nga ho siya ng 6.9 to 8% alcohol by volume. Ganun ho siya kalakas itong Red Horse. In short, wala ho siyang gin. Okay? Okay? O baka may mga katanungan ho kayo. Ayan. Tayo inom ho. Inom tayo. Ito. Juice, ano ho ito parang melon na yogurt. Ay, soya pala. Sorry, soya. Ako naman ako tayong nakuha comment bano mo. Ayan. Ito, last na natin pag-usapan ito. Okay. Ito, Okay. Ito, sino ko ba mahilig ho dito sa Chivas?
Chivas Regal. 12 years old. Ayan o, itong Chivas. Okay. Alam ko marami, itong Chivas is one of the famous whiskey here in our country. No? Alam ko yan. Marami umiinom ho na itong Chivas. Oh. Ito, dalawa ho ito. Inuwi ko lang sa Bulacan ng isa sa amin kasi nagpiesta ho. Wala inuwi ko isa. Ayan, ito yung Chivas. Ayan. Okay. Alam niyo itong Chivas, ito isang Scotch whiskey. Binanggit ko ho kanina, no? Itong Chivas, Valentine's, Bat 69, DeMars, at lahat ho ng Johnny Walker ay isang company lang. Isang company. O isa lang ho nagpapatakbo. O sister company ho sila. O yan ang kwento ng Chivas. Okay. Kung makikita nyo yung logo nito, nakita nyo ba yung logo niya? Very familiar ho yan. Alam nyo yung logo ho na to? Kung nung taon ho ginawa ito? Nung pahong 1786. Yan yung logo ng Chivas. Yan yung logo ng Chivas ho na yun, nakikita nyo. 1786 pa ho yan ginawa. O nag-start. Ho. Alam nyo yung meaning nito? May meaning ho yan kaya ho ginawa. O. Ang meaning ho ng logo ng Chivas Regal, ibig sabihin representing friendship. Yun ho ang meaning niya. Yan ho logo na yan. Representing friendship. Yan ho ang meaning niya. Ng logo ng Chivas Regal. Okay. At ang nag-start to ang production ng Chivas Regal noong 1801. At alam niyo kung sino ang founder ho nito? Wala hong iba kundi si John Forrest noong 1881. O inuulit ko, ang logo ho nila, representing friendship. Ayan o. Yan o ang meaning ng logo ng Chivas Regal. Okay, ang Chivas Regal, inuulit ko, isang Scotch whiskey ho ito. Gawa ko sa bansang Scotland, sa United Kingdom. There are 134 distilleries ho sa bansang United Kingdom o sa lugar ng Scotland. Ganun ho karami, no? Ang salita ho dyan ay Gaelic English. At ang national animal ho nila dyan ay unicorn. Unicorn. Ang Scotland do ay may populasyon ho na 5.5 million nakatao. As far as I know. Based on my research. Okay? Yan ho ang kwento ng Chivas Regal. Nagmula ho sa Scotland, sa United Kingdom. Okay? Ayan. Abay, sana nagustuhan nyo ating napag-usapan ngayon hong gabi, no? Sa atin hong napaka-bilis at napaka-daling hong kwentuhan tungkol ho sa mga kaalakan. Ayan. Kasi si Mr. Lanzo, ako, sa akin ho pagkakalam, nag-iisa lang naman ako nagkagalito. Ako, may nakita ho kayo, no? Marami ho dyan, mga fishing, yung mga lalambat-lambat. Nahuhuli. Nagbabanda ho, nakita ko kanina, mga kumakanta, dami ho. Pero ito sa alak, nag-iisa lang ho si Mr. Lance ata. Yan. Kaya tangkilikin nyo na si Mr. Lance. Ayan ho. Pakipalo-palo nyo na lang ho, paki-share, paki-like na lang ho ito ating ginagawa. Ako lang naman ho, nagbibigay lang naman ako ng munting kaalaman ho sa alak, mga history, mga mixing, proper mixing, nagmi-mix ho tayo sa ating mga channel, Bukod ho dyan, siyempre pinapaliwanag ko pa yung mga history ho na ito, kung kailan nagsimula, sino ang founder, bakit ba lumabas, yan ho, no? At siyempre, ako naman ho, kaya ho nagtuturo, siyempre, parang lagi kong sinasabi, parang baby ho natin, pagka tayo magpapainom ng gatas, tinatanong natin, sinasabi pa natin si Yaya, Yaya, ganito gamitin mo tubig dyan. Yaya, 4 ataka lang, huwag kang lalampas, So, ganun din dapat sa matatanda, sa kagaya natin mga may edad o umiinom ho ng alak, kailangan yung tinitake din ho natin sa ating katawan, alam din ho natin na impact, saan galing, saan gawa, yung measurement, o yung proper handling, kung paano. Siyempre, katawan ho natin ito. Kailangan maayos. Lagi kong sinasabi, drink moderately. Yan, idol ho natin si Eddie Garcia. Yan, lagi ho niya sinasabi. Lahat ng bagay ho ay nasa control at nasa moderation lagi. Okay? Di paano, pasamantala ho ako, medyo maikli ho ngayon kasi alas 10 na. So, pasamantala muna ako magpapaalam sa inyo. Ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Kung may tanong kayo, comment nyo naman sa comment section. Ako si Mr. Lance. Thanks for watching. God bless ho. At sana makatulog tayo na maayos. Magising ho na maayos sa tulong ho ng sa awa ho ng Diyos. Okay? Pasalamat ho tayo sa Diyos bago matulog. Kung ano man ho ang binigay sa atin ng Diyos. It's either malaki, maliit, kung may problema kayo. Pasalamat ho tayo sa Diyos. Lagi.
Okay? God bless you sa ating lahat. Bye-bye. Next time po ulit.